So, ang topic po natin mga kapatid, ito po ay pagpapatuloy lamang po ng Book of Ezra. So, last week po, nung Friday, so Ezra chapter 3 po tayo noon, na kung saan, di ba po doon ay itinayong muli yung altar sa pangunguna po ni Zerubbabel at ganun din po ni Josue na anak po ni Josadak. At ganun din po yung pundasyon na foreshadowing our Lord Jesus Christ. At dito po sa chapter 4 ay may sumalungat naman po sa muling pagtatayo ng templo. So ito po ay bibuild na ng mga pader. Kasi di ba nga po yung pundasyon, di ba po nailagay na at ganun din na itayo na din po yung altar na kung saan doon po di ba sinusunog yung mga handog. Pero in our generation, it is our heart, di ba nga po ang altar ng ating Panginoon at gayon din, it is our life, di ba po, na kung saan through our obedience at ganun din sa ating mga ginagawa, di ba po, yun yung ating nagiging handog. And also, yung everyday repentance po natin at pagpapasakop sa Panginoon. Lalong-lalo na, di ba po, yung awa at pag-ibig sapagkat ganun po yung Espiritu, di ba nga po, nabuhat sa Panginoon. So, ngayon po, start na po tayo. Sabi po dito, kita po ba? Ayan, sa verse 1, ito po yung title, no? May sumalungat sa muling pagtatayo ng templo. MBB, tag 12 po ang ating gagamitin. So, sabi po dito, nang mabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. So, sabi po dito, no, kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila. So, ganun pa man po na bago po natin dito ituloy sa part na to. So, dito po muna tayo. Wait lang, nagre-refocus ng aking camera. So, dun po no, sa word ng mabalitaan. Kasi nga po, di ba, we are monitored, di ba nga po, dalawang kingdoms, di ba po, ang nagmamonitor sa atin, ang nanonood sa atin sa bawat segundo, di ba po, ng ating buhay. Kingdom of Heaven, di ba po, at Kingdom of Darkness. So, kapag mayroon pong spiritual shift sa isang tao, or kaya naman sa isang grupo, di ba po, it's either for Kingdom of Darkness or for Kingdom of God, di ba po, mabilis po nila yung, kumbaga, tawag dito, mabilis nilang nararamdaman. O kaya naman mabilis, kumbaga aware sila, di ba po, sa spiritual shift na nangyayari. So, di ba po, the moment ng mabalitaan daw po ng mga kaaway, which is it represent, di ba po, evil forces, kingdom of darkness, di ba po, mga alagad ni Satan, si Satan, di ba po, at yung Judah at Benjamin, it represent, di ba po, yung mga mamamayan ng Diyos, na itinatayong muli, di ba po, muling isinasaayos ng mga bumalik mula sa pagkabihag, which is yung mga na-deliver, di ba po, sa slavery, sa Kingdom of Darkness. Na di ba nga po, kung babalikan natin sa Exodus, same situation, pero si Moises po ang ginamit. Pero dito sa Ezra, di ba po, si Haring Cyrus. Pero doon sa Exodus, si Moises ang ginamit ng Panginoon para ilabas, di ba nga po, mula sa pagkabihag, pagkaalipin yung kanyang mga mamamayan. Di ba nga po, para sila ay lumaya. So dito naman po, ito ay yung mga bumalik na bihag galing po sa Babylonia. Na kung saan, di ba nga po, si Haring Nebuchadnezzar ang nagdala sa kanila noon, ng mga panahon na tagit sinalakay nila yung Jerusalem. Di ba nga po, at sinunog at iniwang wasak po ang lahat. Pero dahil nga din po yun sa pagkakasala ng mamamayan ng Panginoon. Pero going back to our topic po, di ba, nung mabalitaan, di ba, ng mga kaaway, which is yun nga po, mga evil forces ng mamamayan ng Diyos, di ba, children of God, na itinatayong muli. Diba po, ng mga na-delivered mula nga po sa Kingdom of Darkness sa pagkaalipin, ang templo ni Yahweh, di ba nga po. Pero during that time po, ito po kasi ay physically talaga. Di ba po, may tinatayo po talaga silang physical na temple, but in our generation, it is us. Di ba nga po, tayo na yung templo ng Panginoon na siyang inaayos. Di ba nga po, naayos tayo pa unti-unti, ang puso natin, ang isip natin, hanggang sa maging kalarawan po muli tayo ng Panginoon na siyang nawala dahil po sa pagsuway, di ba nga po, ng ating mga magulang, na mga nauna pa, di ba po, sila Eva at Adan. Sabi nga po dito, templo daw po ni Yahweh ang Diyos ng Israel. So, kinausap po nila. So, nagkaroon ng negotiation sa
sa pagitan nga po nito ni Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila. So sinabi nitong mga kaaway, so they are using vessel din po, no? Kasi ito ay mga tao. But they are under, di ba nga po, ng spirit ng kaaway. Pero ganun pa man po, kinausap, di ba nga po, kinausap nila si Zerubbabel at mga pinuno nga po ng mga angkan at sinabi sa kanila kasi nga po, di ba, sila yung nangunguna, di ba nga po, sa pagpapatayo muli ng templo na kung saan it represent din po us. Di ba nga po, tayo to, na kingdom of God. Di ba nga po, sabi nila, tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo. So, nag-offer sila ng tulong. Pero ang totoo, di ba nga po, hindi talaga ganon yung kanilang pinaka-main goal, kundi guluhin lamang, di ba nga po, i-disorganize, di ba? Kasi ganyan ang gawain ng kaaway. Sabi po dito, sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya, which is hindi po yung totoo. But iba nga po before, yung ang mga spirit nga po behind this, ng mga kaaway na to, behind those person or vessel, di ba nga po, ayan yung one-third angel, di ba nga po, na na-recruit ni Satan na pabagsak din. Kasi nga po, na-deceive po sila. Sabi po dito, no, sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos, kaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kami nag-aalay ng handog sa Kanya, simula pa noong panahon ni Haring Esarhador ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito. So dito po, no, mabilis na umaksyon yung Kingdom of Darkness para po patigil yung pagtatayo, di ba nga po, ng templo or yung patuloy na paglakad ay sa kalooban ng Panginoon, di ba nga po, mas makilala ang Diyos at yung iba po pong mga bagay para magkaroon ng spiritual growth. Kasi nga po yung temple, di ba nga po, yan tayo. It is our heart na siyang binabago. Kasi nga po, di ba, para tayong vessel. So, if we are still broken, paano mailalagay yung water which is represent the Holy Spirit sa atin? So, matatagas din. So, kailangan, di ba nga po, ay i-prepare muna yun. Di ba nga po, yung dwelling place ng Panginoon. At sabi nga po dito, balik na tayo dito sa verse 3 na po tayo. Amen. Iba po yung intention nila. Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, pero ito po, di ba yung naging response nila, Josue at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, wala kayong karapatang tumulong sa amin. Di ba nga po, para itayo ang templo ng aming Diyos. So nakinig po sila, di ba nga po, dun sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Haring Cyrus na kung mababasa natin dito sa may Ezra 1. Ito, dito sa may 3. So, sabi po dito, no? So, ito pong si Haring Cyrus, hindi niya masasabi kung hindi siya under, di ba nga po, ng spirit ng Panginoon. Kasi sabi po dito, no, inudyo ka ni Yahweh. So, may influence po ng spirit, which is the Spirit of God. So, sabi po dito, kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem, upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Kumbaga, sila lang po yung inutusan. Kaya naman, bilang sagot nila, dun nga po diba sa mga pumapasok or nagtatry na mag-invade, diba nga po sa kanila, kunwari tutulungan, pero ang totoo, diba nga po, i-disorganize sila, diba nga po, at yan diba po ang gawain ng Kingdom of Darkness ng mga kaaway ng Children of God or ng Kingdom of God. So sabi nila, wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos. So hindi daw po kailangan ng ibang influence, iba nga po, kundi yung influence lamang na spirit ng Panginoon. So parang katulad lang din po ito, no, ng mga tao na napapakinggan natin na ang mga itinuturo, iba nga po ay cherry-picking verses o kaya naman ay nasa kanilang sariling karunungan. So they offer help, iba nga po, para ma-rebuild yung relationship. But ikaw, di ba nga po, na binigyan na din ng discernment ng Panginoon, so alam mo na. So kaya ang gagawin mo, di ba nga po, ay babasahin mo ang kanyang salita. Para ikaw mismo, malaman mo kung totoo ba yung sinasabi nila. So parang ganun din po, no, yung maano natin ditong example. So yung mga taong nag-offer ng help. Pero, kumbaga, sila yung mga tao na parang mabait, pero deep inside, di ba nga po, mga sheep clothing, pero mga wolves. Na kung saan, dadala lang sa kapahamakan. Pero di ba nga po, sila'y nanindigan, kaya sinabi nila, wala kayong karapatan. Di ba nga po, na tumulong sa amin para itayo
ang templo ng aming Diyos. At sabi nga po no, gaya ng ipinag-utos ni Haring Cyrus ng Persia, na kung saan nabasa natin kanina, pero yung verse 3 lang, pero mababasa niyo po yun, nandun po yun sa chapter 1. So sabi po dito, kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. At sabi po dito sa verse 4, dahil dito, iba nga po, so, tawag dito, hindi sila sumang-ayon, dun nga po sa na-offer, iba nga po na tulong nitong mga kaaway ng Judah at Benjamin. Kasi paano mo sila, tawag dito, mapapagkatiwalaan kung sila ay enemy. Diba? For sure, laging ang intention nila ay for their personal gain. So, ang mangyari talaga is disorganize lang nila. Diba nga po? Pero sabi nga po dito, dahil dito, no, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupain yun ang mga Hudyo upang hindi nga daw po makapagtrabaho ang mga ito. At alam naman po natin, no, yung takot, diba nga po, it is part of emotion. Kung hindi po ako nagkakamali. So, na-penetrate sila sa kanilang emotion. Diba nga po, tinakot sila eh. At ganun din ginulo. So, binigyan sila ng confusion. So, ganyan din po, no, yung nararanasan natin bilang mga patuloy, di ba nga po nagsisik upang makilala ang Panginoon on personal level, laging may ganyan, di ba? Ginugulo, may confusion, at may pagkakataon, di ba nga po na tinatakot. Pero kapag alam natin ang authority natin sa Panginoon, so hindi po tayo dyan madadala. Pero gayon pa man nun, dahil dito, ginulo at tinakot daw po ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Hudyo upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. So, spiritual warfare po ito sa ating generation ngayon. Diba nga po na kung saan, para ma-delay tayo, binibigyan tayo ng sarili-saring problema, confusion, o kaya naman mismong sarili natin, kalaban natin, diba nga po, or emotion natin, diba nga po, para tayo ay, diba po, ay hindi makapagtrabaho, hindi patuloy na mabuild, diba nga po, ang naano ko po dito, pumapasok sa akin dito, yung nasa Matthew 7, di ba nga po yung two types ng builders ng bahay, na kung saan ang pundasyon, di ba nga po, ng isa doon ay ang Panginoon, kaya dumating ang kung ano mang unos, mga challenges, spiritual warfare, so hindi nagiba. But, di ba nga po, yung isa, na kung saan sa buhanginan, kumbaga hindi rooted ng Word of God, so nabuwal siya. Ito po, yung pumapasok sa akin kapag binabasa ko po itong Ezra 4. Iba nga po mga builders, iba nga po ng templo ng Panginoon, which is us. Iba nga po tayo yun, na patuloy na sinisik siya. So, dun pa lang po, no, ay nagaano na tayo, binibuild na natin nang sa gayon, mas lubusan natin makilala ang Panginoon at kapag ready na tayo, I mean yung puso natin, di ba po, na ready na, ang Holy Spirit, di ba nga po, ay doon na, lubusan magdudwell ang ating Panginoon. So, sabi nga po dito, no, sa verse 5, may sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persia. So, dito naman po, no, rulers naman. Mga rulers, yung inanuhan nila ng tulong para nang sa gayon, mapatigil nga po itong pagpapatayo nitong templo ng Panginoon upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. So, dito pa lang po, no, ito talaga yung main goal nila. Even though mag-oo sila, diba nga po, even though mag-oo sila, ito pa rin yung gagawin nila. Sisirain, diba? Sirain ang plano ng mga ito. Yun pa din. Pero diba nga po, dahil nga i-response sila ay nag-disagree sila, so lumabas lalo yung pinaka-main goal kung bakit nila yung ginawa, ba't sila lumapit, diba? Kala Zerubabel, mga pinuno na kung saan ay tag dito nagli-lead, diba nga po, para mapatayo yung templo. So, sabi nga po dito, no, sinuhulan nila yung mga opisyal, which is, it represent, diba nga po, yung rulers ng pamahalaan ng Persia upang kumilos laban nga po, diba, sa mga Hudyo. At yun nga po, sirain ang plano ng mga ito. At alam naman po natin, ganyan ang pinaka-main goal ni Satan, diba po, to destroy. So, sabi dito, ginawa nila ito mula noong panahon si Cyrus pang emperador ng Persia hanggang sa panahon ng paghahari daw po ni Dario. So, matagal po itong mga panahon. So, dito, no, grabe yung opposition nila dito po sa pagtatayo ng templo. Kasi alam naman po natin, no, kung mababasa natin sa Old Testament, na ang templo po ay, di ba nga po, ay ipinatayo ni Solomon, pero yun po ay nasa puso ni King David, para nga po parangalan ng Panginoon. So, dahil nga po, di ba, ang King of Darkness ay laging opposed sa kalooban ng Panginoon, so ayaw nilang maparangalan ng Diyos, di ba nga po, even during this time, at ngayon, current time,
Di ba nga po? So, ganun din po yung ginagawa nila. Ino-oppose nila. At binibigyan nila, di ba, ng samot-saring mga revelation. So, yun na nga po yun. Kasama yung ginugulo, tinatakot, at pati na rin yung mga rulers. So, minsan ang ginagamit din sa atin, pamilya natin. Dahil, di ba, meron tayong emotional connection sa kanila. So, kapag nakarinig tayo na hindi maganda, lalo na kung talagang hindi pa tayo totally rooted, di ba, nasi-shake tayo. So, yun. At dito, talagang grabe, yung parang pakikibaka nila, para nga po hindi maipatayo. Diba nga po yung temple, or kaya naman, diba sa generation natin, hindi natin lubusang makilala ang Panginoon on personal level at hindi tayo magkaroon ng spiritual growth. Kasi nga po, diba, kapag nalaman natin yung authority natin sa Panginoon at talagang tumibay tayo, naging rooted tayo, magiging threat tayo sa kingdom of darkness. At yun ang ayaw nila kasi mababawasan yung kanilang territory, lalo na ikaw, di ba, kapag ikaw ay naging eager na ibahagi ang salita ng Panginoon, so ang dami kang mababahaginan. So yung mga territory nila, or mga tao na yung dati ng territory, so masyashada na ng light, so mawawala na yung darkness. So di ba nga po, yun ay malaking kawalan sa kanila. At mapaparusahan, di ba nga po yung mga demonic entities na naka-assign sa mga taong yun. So, yun po. So, ngayon po, naroon tayo sa verse 6. Wait lang po. Ay. Parang hindi siya, no? Ayan. Kita po. Parang naglalabo siya. Kita siya, sister. Sister. Ayan. Ngayon naman po, no, sinalungat ang muling pagtatatag ng Jerusalem. So, dito po, no, puro opposition. Buhat sa kaaway. Kasi nga po, di ba, against sila sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga po, di ba, itong ginagawa ng mga taong to, nila Zerubbabel, di ba nga po, ng mga pinuno ng mga angkan ni Josue, at even as ating generation ay, di ba nga po, kalooban ng Panginoon. So, dahil against sila sa Diyos, so, di ba, grabe yung opposition nila. Ayaw nilang, di ba nga po, na mangyari, kumbaga, or maipatayo, or maitatag, ito nga pong templo ng Panginoon, na nire-represent sa ating generation is tayo. So, ibig sabihin, ayaw nila, di ba nga po, na tayo ay lubusang makawala. Di ba nga po, sa kanilang mga kamay, kasi nga, magiging threat tayo sa kanila, at gayon din, di ba, yung goal nila na isama tayo sa pagpaparusa ay mawawala. So, di ba, grabe po, yung kanilang ginagawang way, di ba nga po, gumagamit sila ng mga vessel, but some of them are talagang anak ng mga ni Satan. Di ba po? Son of disobedience, mga talagang hybrid, mga hindi totoong tao. Pero, some of them naman po, di ba, ay ginagamit lamang. Di ba nga po? Bilang vessel, di ba? Bilang daluyan. Di ba nga po? Bilang channel, bilang medium, nang sa gayon, yung kanilang agenda ay maipatupad. At yun nga po, di ba? Yung ginagawa ng mga tao dito. Katulad na lang po nito sa verse 6 na kung saan same lang din po nitong mga nauna nating binasa. So, sabi dito, sa simula daw po ng paghahari ni Xerxes, ang mga kaaway ng mga Hudyong naninirahan sa Juda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat at ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila. At alam naman po natin, 'di ba? Yung accuser, 'di ba nga po, Satan, evil forces. So ito po ay si Haring Ahasuero din po. Yan, si Xerxes. At now, ito naman po sa 7, ito naman po ay anak niya. Okay, para hindi po tayo malito. So, ngayon naman po, no, yung paghahari itong tatay ni Artaxerxes at up until, di ba nga po, sa paghahari ni Artaxerxes ng Persia. So, sabi sa verse 7, noon namang naghahari si Artaxerxes ng Persia, lumiham. Dito, kumbaga, nagpadala po ng sulat. Dito, sina Bisla, Metredat at Tabeel kasama ang kanilang mga kapanalig. At sinulat nila ang liham sa wikang Aramaico, kaya't kinailangang isalin sa pagbasa. At sabi sa verse 8, sumulat din si Rehum na gobernador at si Simsay na kalihim ni Haring Artaxerxes tungkol sa kanilang pagtutol sa mga nangyayari sa Jerusalem. So grabe po yun, yung pagngangalit. Diba nga po ng kingdom of darkness ng mga evil forces using all of these persons, or possible yung iba, talagang hindi totoong 100% tao. Diba nga po? At dito makikita po natin, no, mga rulers.
Di ba nga po yung tumututol katulad nito, ni Rehum na gobernador. So, may kapangyarihan po siya, di ba? May authority siya. Pero syempre, mas mataas sa kanya si Haring Artaxerxes. At narito naman si Simsai, di ba po, nakalihim din. Di ba nga po, kumbaga nasa ano talaga nakaposisyon, no? Nasa gobyerno. Yung mga, tawag dito vessel, or some of them, mga anak, di ba po, ni Satan, para yung agenda nila, di ba nga po, ay may patupad. So now, di ba nga po, sumulat sila ng paratang laban dito sa mga taga-Juda Jerusalem. So sabi po dito, no, ayan, tungkol po na sa pagtutol sa mga nangyayari sa Jerusalem na yun nga po pag tatayo, di ba nga po ng templo, yung pader ng templo, at ganun din yung iba pa pong mga bagay dito nga po sa Jerusalem. So sabi po dito, mula kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim mula sa kanilang mga kapanalig na hukom. So ang dami po nito, no, pinuno at sugo na galing sa Erek, Babylonia at Susa sa lupain ng Elam. Ito pa, kasama ng mga iba pang inilipat at pinatira ng dakila at makapangyarihang si Asurbanipal sa lungsod ng Samaria at sa mga lugar sa lalawigang kanluran ng Euphrates. So, no, sila full force. Talagang para di nga po matuloy yung pagtatatag, di ba nga po, pagtatayo ng templo ng Panginoon na kung saan, di ba po, doon siya para nangalan. So, yan na din po, no, yung mga forces, even in our generation na ginagamit ni Satan, di ba po, sa atin sa araw-araw. Kaya nga po, di ba, kailangan natin maging guarded, di ba, through prayers, plead the blood of Christ sa atin, kasi talagang kahit maliit na butas, basta madorwayan tayo, di ba nga po, makukurap ang ating spirit. At gayon din, di ba nga po, yung way natin mag-isip, di ba nga po, ay may influensyahan din. Pero ganun pa man po, no, dito makikita natin yung eagerness ng kingdom of darkness na huwag matuloy yung kalooban ng Panginoon. Di ba nga po? At sabi po dito, ito daw po ang nilalaman ng liham. So, ito daw po yung laman nung sulat, di ba nga po, na kanilang ipinadala. So, sabi po dito, no, isang pagbati sa kanyang kamahalan, Haring Artaxerxes, buhat sa kanyang mga lingkod sa kanluran ng Euphrates. Wait lang po Ayan. Kamahalan, ipinapaabot po namin sa inyong kaalaman na ang mapaghimagsik, wait lang po, anin ko lang, hindi nakakita. Ayan. Ito. So, sabi ba ito, kamahalan, ipinapaabot po namin sa inyong kaalaman na ang mapaghimagsik at masamang lungsod ng Jerusalem ay muling itinatayo ng mga Hudyo na dumating mula sa mga bayang inyong nasasakupan. At ngayon naninirahan doon. Naisaayos na po nila ang mga pundasyon ng lungsod, di ba nga po, na siyang ating mababasa sa Ezra chapter 3, at kasalukuyan namang itinatayo ang mga pader. So, yung mga pader po, yung kanilang isinasaayos, di ba? Itinatayo. Sabi po dito, kamahalan. Kung maitatayo pong muli ang lungsod at pati ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng buwis ang mga tao roon at mababawasan na ang malilikom na salapi para sa kaharian. So, dito po, no, gumamit sila ng parang, ito ay magiging disadvantage, di ba nga po, sa hari. Pero ang totoo, meron silang ambition, di ba? Selfish ambition. Na yun nga, mapatigil yung pagtatayo nga po, iba po, ng templo, yung pader. Di ba nga po? So, ayun po, no, at sabi po dito, hindi na daw magbabayad ng mga buwis. Kasi alam naman po natin, di ba, ang buwis, or yung tax, di ba nga po, bilang citizen, di ba nga po, ng country, di ba nga, alam ko po yun kaya nagbayad tayo ng tax. So, parang dito, ibig sabihin nila, magre-rebel, or hindi na magpapasakop, itong mga taong ito, di ba nga po, kapag nagpatuloy nga po yung pagtatayo ng templo. So, ngayon, sabi po dito, hindi na magbabayad ng mga buwis ang mga tao roon, at mababawasan na ang malilikom na salapi para sa kaharian. At sabi sa verse 14, hindi po kami makakapayag na mangyari ito sapagkat kami po ay may pananagutan sa inyong kamahalan. So parang inireason lang po nila yun, no? Para, syempre, si Haring Artaxerxes, meron siyang authority, di ba nga po, kasi nasasakupan niya yun. So dito po, no, talagang ang pinupuntiri agad is yung may authority or power, or yung mga nakakasakop, di ba nga po, para patigilin ito nga pong pagtatayo ng templo ng Panginoon. At ang pumapasok po sa akin dito talaga, number one, yung family.
Kasi nga po, di ba, yun nga, katulad po na nabanggit, meron silang emotional connection sa atin. So, kapag, di ba nga po, mas yun ang pinahalaga natin, sinasabi nila, so talagang mapapatigil, di ba nga po, yung paglakad natin ay sa kalooban ng Panginoon at kasama din po dun, di ba, yung pagbabasa natin ng salita niya. Kasi number one na sinasabi nila, mababaliw ka kapag nagpatuloy ka sa pagbabasa niya. No? Kaya naman, everything na parang minsan hindi na talaga sila nagsasalita, kumbaga, nagiging vessel, di ba, na lamang sila. Parang mapatigil, di ba nga po, yung patuloy na pagsik mo sa Panginoon. So, sabi nga po dito, ayan, ipinapabatid namin ito sa inyo upang siyasatin ang talaan ng kasaysayan ng inyong mga ninuno. Matatagpuan po ninyo at mapapatunayan sa mga nakatalang kasaysayan na ang lungsod na ito ay mapaghimagsik at sakit ng ulo ng mga naunang hari. Wait lang po Ayan. Ayan. Ito na po tayo. Yan, mga naunang hari at ng mga pinuno ng mga lalawigan. Noon pa may mahirap ng pamahalaan ang mga tao sa lungsod na ito. Iyan po ang dahilan kaya ito'y winasak. At sabi po dito sa verse 16, ipinapaalam lamang po namin sa inyong kamahalan na kapag naitatag na ang lungsod at ang pader nito, tapos na rin po ang inyong pamamahala sa lalawigang kanluran ng Euphrates. So parang yun nga po, no, gumawa sila ng matinding claim na kung saan kapag hindi pumayag or hindi umaksyon itong si Haring Artaxerxes, di ba nga po, ay magre-rebel itong mga tao, di ba hindi magbabayad ng buwis, hindi magpapasakop sa kanya. Kaya naman, bilang response po ng hari, di ba nga po, ito naman ang sagot na ipinadala ng hari. So, ito po yung response. Doon nga po sa liham na ipinadala, iba po nila Rehum na gobernador. So, ito po. So, sabi po dito, para kina Rehum na gobernador at Simsay na kalihim para sa kanilang mga kapanalig na naninirahan sa Samaria at sa mga lugar na nasa lalawigang kanluran ng Euphrates, isang pagbati ang pinararating ko sa inyo. Sabi sa verse 18, ang liham na ipinadala ninyo ay isinaling sa aking wika at binasa sa harapan ko. Kaya't ipinag-utos kong gawin ng isang pagsisiyasat at napatunayan na noon pa mang unang panahon ay naghimagsik na ang mga taga-Jerusalem laban sa mga hari at ang paghihimagsik at pagsalungat nila sa pamahalaan ay naging karaniwang pangyayari na lamang doon. So, yun po, no? So, kumbaga, parang napao nila si Harang Artaxerxes dun nga po sa kanilang balak, 'di ba nga po, na huwag na or yung authority, 'di ba, using the authority of King Artaxerxes na ipatigil nga po yung pagtatayo nitong templo. So, 'di ba nga po, isa nga po sa naging halimbawa natin is yung sa family natin. So, possible there is happening in their mind and giving and the enemy, di ba, binibigyan sila ng thoughts na ganito, ganyan, na kapag hindi mo yan sinabihan na ganito yung anak mo, magiging baliw yan or whatsoever na siyang, di ba nga po, lumalabas sa kanilang bibig. Diba, usually, our family. And even our friends, di ba nga po, banal ka na pala, or kung ano pa man, di ba po, parang ilag na sila, parang mapapaso sila kapag lumapit sila sa'yo. So, and other, di ba po, example pa. So, sabi nga po dito, no, so, yun po, tawag dito, parang nag-agree. Diba nga po dito pa lang po, no, nag-agree na si Haring Artaxerxes. Doon nga po sa nababanggit nila ito nila Rehum. So dito na para silang nagsusumbong. Diba nga po, para yung selfish ambition nila or yung plan nila or agenda nila is yun yung, diba nga po, maganap. O kaya naman makuha nila yung gusto nila. Na kung saan, diba nga po, patigilin yung pagtatayo ng templo. Para nga po, diba, madelay yung pagpaparangal, di ba nga po, sa Panginoon. Kasi alam naman po natin yung templo, even before na physical and now na spiritual, di ba, para parangalan, i-glorify ang Panginoon, di ba nga po, at ganun din mapalawig, di ba nga po, yung kanyang kingdom. So, sabi nga po dito, no, binabayaran nga ng buwis ang mga makapangyarihan sa Jerusalem na naghari noon sa buong lalawigang kanluran ng Euphrates. So, kabilang na po niya, no, si King David, si King Solomon, at si King Jehoshaphat, at yun nandun pa po sa Old Testament. Sabi nga po dito, dahil dito,
ipag-utos ninyong ihinto na ng mga lalaking iyon ang muling pagtatayo ng lungsod hanggat wala pa akong ipinalalabas na utos tungkol dito. So, yun po, di ba? Nagtagumpay sila doon sa kanilang gustong mangyari. Di ba nga po mapatigil. At sabi nga po dito, gawin ninyo agad ito bago pa sila lumikha ng pinsala sa aking kaharian. So dito po nagkaroon, di ba nga po, ng thoughts, di ba po, ng ideas na influensyahan itong si King Artaxerxes, di ba nga po, para maglabas ng ganitong desisyon. Dahil nga po doon sa kanyang fear, di ba, na maging threat at magrebel itong mga taga-Judah at Jerusalem sa kanya. So kaya naman, iyon po ang kanyang ipinag-utos. Di ba nga po, na ipahinto, di ba nga po, yung ginagawa na pagtatayo ng lungsod. At sabi po dito, pagkatapos mabasa ni Rehum, so nagkaroon na sila, di ba nga po, ng parang otoridad, di ba nga po, na ipahinto kasi inutos na ni Haring Artaxerxes. So now, sabi dito, pagkatapos daw po mabasa ni Rehum at Simsay at ng kanilang mga pinunong kapanalig ang liham daw po ni Haring Artaxerxes, which is yung response, di ba nga po, sa kanila, yung sinulat nila, di ba? Yun yung naging sagot, ito po, ni Haring Artaxerxes. So, sabi po dito, agad silang nagtungo sa Jerusalem. So, grabe po, no? Agad. Doon pa lang, no? Yung kagustuhan talaga nilang mapatigil. So, agad silang nagtungo sa Jerusalem at pilit, di ba nga po, na pinahinto ang mga Hudyo, di ba nga po, sa muling pagtatayo ng lungsod. At sabi dito sa verse 24, napahinto nga. So, nadala po sila, no? Doon sa panggugulo, sa takot, di ba nga po, at nakinig sila doon nga po sa sinabi ng ibang tao. So, anong nangyari? Napahinto po ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem hanggang sa ika-2 taon ng paghahari ni Dario ng Persia. So, sa atin po, no, ewan ko po, pero kung kayo naka-experience din, pero ako, isa po to sa na-experience ko, na na-shake po ako, lalo na during that time na sinabi sa akin ng iba't iba pang mga lies, diba, both kay Satan using my family members. So, yung na-shake po, kaya ang nangyari, parang naglaylo ako sa pagbabasa at ganti sa pagpakilala sa Panginoon, parang na-doorway yan because of them. So, yun lang po mga kapatid. Kaya kung meron po kayong share, open mic lang po kayo. So, ang bilis po, no? Pero ito talaga po ay about sa pagiging opposed ng Kingdom of Darkness, diba nga po, sa pagtatatag ng templo ng Panginoon na kung saan sa generation natin is para mapatigil ang ating spiritual growth. So, gumagamit sila ng iba't ibang tao, diba? At lahat na ng kanilang mga kapanalig, diba nga po, lalo na ng mga evil forces, diba po, nagsasama-sama sila para huwag kang magkaroon ng spiritual growth at personal, diba nga po, level na pagkakakilala sa Panginoon. So, yun naman po mga kapatid. God bless po. Ayan, baka meron po kayong dadagdag mga kapatid. Open mic lang po. Praise God po, silent mode. Praise God, Sister Nika. May idadagdag lang po ako dito sa sa na-topic ngayong araw. Thank you, Lord. Para sa napakagandang topic, ginamit niyo po ang aming kapatid pang maipahayag ito sa amin. At habang nagka-topic kasi Nika, ang daming pumapasok sa akin na na connected dito. Tapos pinapasulat ni Lord. Regarding, alam mo po ba itong na nag-e-echo ata, sister? Ang naiisip ko po dito mga kapatid, alam niyo po ba yung sa Book of Daniel mga kapatid? Kasi nangyari din to kay Daniel. Parang siya parang talagang magkatulad. Basahin ko po sa inyo. Sa Daniel chapter 6 verse 3 to 9. Si Daniel
ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. So si Daniel po, no, yung atasan ng hari, biglang maging tagapamahala. Pero yung natira, di ba nga po tatlo sila? So yung dalawa po, nagkaroon po dito ng parang inggit. So sabi po sa verse 4, no, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humalap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong may bibintang sa kanya, maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. So ito po yung ginawa din nitong mga adversaries dito, 'di ba? Itong adversaries of Judah and Benjamin, itong sila Bishlam, sila Metridat at saka itong si Rehum, Shimshai, na alam naman nila wala silang maibibintang. Pero dahil nga po, sabi nga ni Sister Nika, itong mga taong ito'y nagagamit ng Kingdom of Darkness, kaya hahanap sila ng butas. Wala silang pakialam kung yan ay kasinungalingan. 'Di ba yan nga po ang gawain ng kaaway? Magtanim ng kasinungalingan, lies. So gagawa sila, magko-conspire sila na mga evil plans nila or yung mga ibibintang nila, kasi nga po si Satan, di ba, accuser of brethren, yan din yung sinabi ni Sister Nika kanina, kaya mag-iimbento sila para po ma-destroy, ma-delay, o hindi matuloy yung ginagawa po ng mga servants of God para sa Diyos. At sa atin, kunwari nung yung nagbabalik loob na nga po sa Diyos, nire-rebuild na po yung ating relasyon sa Diyos, ito hinahanda na natin yung templo niya kung saan siya magdidwell, pero may mga ganto. Ito po yan. Kasi di ba sa chapter 3, na topic ni Sister Nika, rebuilding the temple, pero dito sa chapter 4, here comes the persecution, here comes the opposition from the kingdom of darkness ni Satan. Ganyan po yan. Automatic po yan. Kapag ang isang tao na kabilang, tayo ay dating kabilang dito, kinakaibigan natin ng mundo, nasa kingdom of darkness, as authority tayo ni Satan, pero once na tayo ay tumalikod na sa kanila mula sa pagiging kaibigan ng mundo at magbalik loob na sa Diyos, diyan na po magngangalit sila. Sabi nga po sa Peter, sabi po dito, no? 1 Peter chapter 4 verse 4 to 5, sabi po doon, nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y kinukutya nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na handang humatol sa mga buhay at sa mga patay. So ibig sabihin po, itong mundong ito, itong hawak ni Satan na ito, na mga tao, naka-under sa authority niya, which is dati nating pinanggalingan, pagka nga tayo humihiwalay na sa kanila, tumatalikod na sa kanila, hindi na tayo nakikiisa sa kanila at ginagawa yung ginagawa ng isang makamundong tao, dyan na po tayo aatakihin. Itong sabi nga dito, no, nagtataka na sila, ba't hindi na nga tayo sumasama sa kanila, at ngayon, kukutsain na tayo nila, ipe-persecute na nga tayo nila, i-oppose na nila yung ginagawa natin para sa Diyos. So, dyan po, itong mga opposition na ito, na nabanggit nga po dito sa Ezra 4, mga kapatid, ay nag-i-introduce po sila. Katulad nga po ng natapik natin nung Monday, no, nung Wednesday, sa Matthew 4, yung temptation sa ating Panginoong Hesus. Nabanggit po natin doon na si Satan nga po ay di ba inaatake niya yung identity ng natin sa Panginoong Hesus, at nag-i-introduce na siya ng doubt. Dito nga po, no, kung yun yung itong buong na-discuss ni Sis Nika, napansin natin na itong agenda ng Kingdom of Darkness na nagagamit niya tong mga taong ito na nabanggit, mga opposition at nagpo-persecute ngayon sa mga nag-rebuild ng temple, ay may selfish motive sila. Kasi nataniman sila ng lies, at yung lies yung kanilang pinapairal at pinapakalat laban po doon sa mga tapat sa Panginoong Hesus.
nag-i-introduce po sila ng discouragement. Yan nga po yung nabanggit nga natin nung Wednesday. Na hindi lang, 'di ba, bibigyan nga po ng doubt. 'Di ba nakalagay dito, ito ESV kasi yung mga kapatid yung Bible ko. Nakalagay dito, they discourage, they bribe. Sinusuhulan nila para hindi matuloy yung ginagawa. Diba, nung mga nag-rebuild ng temple, they made them afraid. Yun nga po yung nabanggit ni Sis Nika, diba? Takot. Nag-i-introduce po ng takot. Ang kingdom of darkness, diba? Nag-i-introduce si Satan ng takot dun sa mga nagbabalik loob sa Diyos para tayo, kunwari ako, nagbabalik loob sa Diyos, I will question. Kasi madadoubt ko na ngayon yung lakad ko sa Panginoon. Satan will make me question and doubt God's love, protection, provision. Yan, mag-start na ako dyan mag-doubt. I-question ng Panginoon. Or yung lakad ko ngayon. Kung ito ba talaga ay magbubunga ba talaga? Diba dyan na siya mag-i-introduce ng, ito sabi nga dito, no? They frustrate yung ating purpose. Sabi po yan dito. Kalimutan ko sang verse. So, ifo-frustrate tayo ngayon kung tama ba yung path na binabagtas natin ngayon. Yan ang gawain nila Satan. Kung tama ba yung purpose na ginagawa natin ngayon. Kasi dati, yung buhay nga natin, komportable nga tayo sa pamumuhay sa kasalanan. Pero the moment na pumunta na nga po tayo dito, tinransfer na tayo ng Panginoong Hesus dito sa Kingdom of God, makipot na daan na po yung ating binabagtas, which means mahirap. So, si Satan, ang ginagawa sa atin, pinofrustrate tayo ngayon sa kahirapang nararanasan natin kung tama ba itong ginagawa natin. Diba? Yan yung sasabihin sa atin eh. Kung tama yung ginagawa mo, nagbubulong siya, kung tama yung ginagawa mo, ba't ka nahihirapan? Ba't ka ngayon wala kang ganto, wala kang ganyan, pero dati maganda naman buhay mo? Diba ganyan yung ginagawa ni Satan? He makes us being frustrated, na matakot, na magpatuloy, na manghina, na tumalikod. Ganyan ang gagawin niya. He is desperate for us na bumalik sa kanya. Kasi nagiging threat po tayo kapag po, habang tayo umaalagwa, patungo dun sa purpose ng Panginoon para sa atin, the more na nagiging desperado po sila para tayo'y hatakin pabalik sa kanila. Yan po yan. At dito nga po sa Ezra 4 ay nagsulat na po sila ng sulat liham, accusations. Alam naman po natin mga false po yun, no? False accusations dito sa mga servants of God na ginagawa lamang ang will ng Panginoon. Yan nga po yun sa Beatitude, di ba? Na, sabi po dun, basahin natin, wait lang mga kapatid. Basahin natin yung sa Beatitude. Sabi dito, no, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. So ito po yung ginagawa nila. Na ang dami po nilang ginagawa or pinapakalat na mali na kasinungalingan na para po tayo masiraan. Yan nga po ang purpose nila, agenda nila, to steal, kill, and destroy. Sinisiraan tayo yung reputation natin sa ibang tao, sinisiraan nila tayo, sinasabihan nila tayo ng masasama, para tayo ay manghina. Para tayo, ma-prostrate nga tayo sa ginagawa natin na paghihirap, ay tumalikod na tayo, mag-apostasy na tayo, at bumalik na tayo muli sa kanila. Kasi dalawa lamang po ito, Kingdom of God or Kingdom of Darkness. Dalawang path lang. So kung tayo ay hindi na po nakapasaloob at hindi na natin ginagawa ang will ng Diyos, automatic po, Kingdom of Darkness ang nasa-serve natin. Diba? So sabi po dito mga kapatid, no? Yun nga po, yan, si Satan nga po ang accuser of brethren, kaya po yung kanyang mga nagagamit na mga tao, katulad ng mga nabanggit dito, ng mga pangalan, ay nagsulat po sila ng liham, addressing po sa hari, para po ma-delay or tawag dito, mapigilan yung ginagawa po ng mga servants of God para sa Panginoon, 'di ba, rebuilding the temple, na nagtagumpay nga po sila. Kaya po itong si
tawag dito si King Artaxerxes, anak ni King Ahasuerus or Xerxes, mga kapatid, ay nag-reply sa kanila. At naano po siya, nabulungan din ng Kingdom of Darkness na sundin. Parang ano siya, nalinlang siya, na-deceive siya. Para umayon dun sa agenda of Kingdom of Darkness. Na nangyari nga din po, 'di ba? Dito sa Book of Daniel na binabanggit natin, na gumawa nga po sila no ng mga kasinungalingan laban kay Daniel. Kaya po ang hari, 'di ba, nung na-execute na nababa niya na yung decree regarding po doon, ay ang nangyari po na naparusahan po si Daniel. Pero kasi nga po about ang ginawa nila dito, kasi alam nila na si Daniel ay tapat sa ating Panginoong Diyos, kaya yun yung ginamit nila against him. Kaya po yung about sa pananalangin, kung sino man ang manalangin daw sa ibang Diyos, kasi dapat lang daw yung hari lang daw yung kanilang wino-worship, yung kanilang tawag dito, wino-worship, 'di ba? Yun lang sinasamba, dapat yung hari lang daw. Pero pag ibang Diyos na daw, doon na ma-execute yung kaparusahan sa kanya. Dahil ang si Daniel ay tapat sa Diyos, nananalangin po siya 3 beses sa isang araw. Kaya po doon siya naparusahan, pero wala pong takot si Daniel. Ang hari po, dito si King Darius, hindi naman po niya gusto talaga. Gusto nga niyang si Daniel yung maging tagapamahala, 'di ba? Pero dahil nga po dito sa mga agents ng Kingdom of Darkness, dito na nag-conspire ng evil plans against him, nalinlang tuloy yung hari para magbaba ng ganong batas, which means, ganito din po yung nangyari dito kay Artaxerxes. Nalinlang din po siya. Diba? Dahil nga po ang Kingdom of Darkness, yan po ay tuso, crafty. Sila po ay gagawin nila ang lahat. So dapat po tayo, hindi po tayo nagpapalinlang. Kailangan rooted po tayo yung ating pananampalataya, katulad ng sabi ni Sis Nika, tayo po dapat ay may nasa matibay na pundasyon, which is the Lord Jesus Christ. Nakaroot tayo ng malalim, palalimin natin ng palalimin yung ating ugat ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, para once na may mga ganito na mga agents of Kingdom of Darkness na mga nagagamit niya, na sabi nga po 'di ba sa Ephesians 6:12 na hindi po ito, ang kaaway ay hindi flesh and blood, which means hindi yung ating kapwa-tao, kundi yung spiritual darkness, mga evil forces ni Satan, siya po mismo. Sila po mismo na nagpapatakbo at kumukontrol dun sa utak ng mga taong iyon. So, kailangan rooted tayo sa Panginoong Hesus. Dapat, pagka dumating yung ganitong unos, hindi tayo mabubunot, hindi tayo manghihina, hindi tayo mapoprostrate, hindi tayo tatalikod, hindi tayo mag-a-apostasy. Hindi mapipigil yung ating gagawin para sa Panginoon. Diba? Ma-delay man nila ngayon, pero gagawa ang Panginoon ng probisyon para matuloy. So tayo, hindi tayo panghihinaan ng loob. Dahil lang tayo na-persecute, dahil lang na-delay nila yung gagawin natin. Hindi. Tayo gagawa muli ang Panginoon ng paraan upang tayo'y mapanumbalik sa ginagawa natin para sa will ng Diyos. Di ba mga kapatid? So, ito din po yan mga kapatid, no? Yung kay Pilate. Ito din po pumasok sa akin kanina, yung regarding kay Pilate. Basahin natin. Wait lang mga kapatid. Sa ano po yun? Sa Luke. Sabi po dito, no, ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa paratang na inililigaw niya ang mga taong bayan. Siniyasat ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ng mga paratang niyo sa kanya. So ito pong si Pilato, alam niya na walang katotohanan yung mga paratang ng mga punong pari ng mga Jewish leaders na ito laban sa ating Panginoong Hesus. Pero, dahil po, sabi dito, subalit sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghimagsik na pinangunahan nito sa lungsod at dahil na rin sa salang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato kasi nga alam niya. Nakasinungalingan lamang yung kanyang mga paratang nila laban sa Panginoong Hesus. Ngunit sumigaw ulit yung tao. So ito yung agenda ng Kingdom of Darkness, i-pressure tayo. Para magkasala tayo, para tayo ay mag-give in at sumunod at bumigay sa bitag nila. Pressure. Diba? Pagka tayo'y napipressure sa walk natin sa Panginoon, alam na natin, nandiyan na ang Kingdom of Darkness.
Siya ang masaserve pag tayo'y nagpadala sa pressure. God is not operating under pressure. May sarili po siyang perfect timing. So tayo, pag nagpadala tayo sa pressure, katulad ni Pilato, katulad ni King Darius nung dun sa Book of Daniel, katulad ni Artaxerxes dito, tayo ay mapapasaloob